Grabe, wasak. Grabe, ang husay talaga ni Nian gumamit ng E-Drag. Uy, nagpop na agad siya ng... Aray ko! Naku! Delikado si Kari dito. Spiky Ball, 92%. Binato niya na yung Spiky Ball! Okay, ang magkalaban dito ay F-Ching number 1 versus JSWFY. Ang players dito ng F-Ching number 1 ay si Sia FC, si Frosty, si Nian, si Mok, at saka si Tropa. Ang JSWFY, si David Way, ang nakikiserver sa atin. Si Kari, si Ichanan 2, si Tropa 1 at si Tropa 2. Hoy, si nagpailaw uli, JSWFY yung Boss Kenji. JSWFY ba yan? Sino na? Number 5? Number 5? Ay, eto, si Tropa. Sige, babantayan natin yan. Baka yung nag-rage quit, no? Ito yung nag-rage quit, no? Oh, tignan natin kung makakabawi siya ngayong gabi. Ikaw pala yun, ha? Sila pa uli magkalaban. JSWFY nagpailaw. Solid to. Solid tong labanan na to, guys. Parehas ano to. Parehas silang top teams. Kasi parang kung nasabing top teams, nandun sila sa Elo ranking. Nasa top 10 sila ng ano ngayon. Eh, no, dito nyo makikita yan. Ayun no, February rank. So, ngayong February, ito yung mga rankings ng mga top teams na nagko-compete ngayon. Parehas nandito to, JSWFY pangatlo, Fuching number 1 pang-6. Oh, 'di ba? Ayun yung mga top clans ngayon or top teams ngayong February. So, ibig sabihin, sila may pinakamaraming points ngayon. So, parang sila may pinakamaraming mga panalo sa iba't ibang community tournaments. Okay, first attacker dito ay si David Way. Mag-start na sila. Si David Way ng JSWFY ang nakikiserver sa PH. At meron siya dito yung paborito niyang RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Ito talaga yung signature strat or signature army composition ni David Way. Tignan natin. Good luck. Atakin niya yung base ni Nian. Uy, familiar yung base layout. Na naman, familiar yung base layout. Parang ito yung inatake ni Sinigang nung nakaraan. No? Familiar yung layout. Ito nga yung inatake ni Sinigang nun. Ganitong strat din. RC Walk or RC Charge Root Rider Valkyrie Smash. Okay. Nice. Buhay pa yung Spirit Fox dito ni David. Familiar talaga yung base. Or dahil in-stream kasi natin yung F-Ching nung nakaraan, hindi siya nagpalit ng base layout. Siya rin to. Walang palitan yan, sir. Okay, gumamit siya dito ng Overgrowth spell agad sa may Bomb Hive and Fire Spitter. So, dalawa pala yung Overgrowth spell ni David Way dito. Si Queen, dinrop niya na dito sa may bandang ilalim. Okay. Si King, dito na rin niya, sinama na rin niya dito sa may bandang baba. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Nagpop na rin siya ng Rocket Spear at na-snipe ng RC dun yung Bomb Hive. Kaya lang yung ibang... Sir! Sinama mo pa yung healers! Nako, isang pirasong healer na lang yung natira dito para sa mga main pack-up troops ni David Way. Yung dalawang healers nandun sa dalawang... May dalawang nag-solo. Gusto daw nila mag-solo trip dun sa taas. Sige, dyan kayo. Nagsama pa kayo ng tropa yung healers. Humiwalay. Isang healer na lang ang natitira dito. Pero may overgrowth spell pa si David Way na pwede niyang gamitin dito sa... Alam ko, kalahati lang yung overgrowth spell dito eh. Panood ko na tong diskarte na to, sir eh. Tignan natin kung magiging successful si David Way dito. 1 minute remaining. Hindi niya pa rin ginagamit yung overgrowth spell. Sir? Ang dami niya pang spell support dito. May ability pa siya ng heroes. Mukhang hindi niya nagagamitin yung overgrowth. Pag ginamit niya, magta-time fail dito si David Way. Okay, totems... Ginamit niya pa rin yung overgrowth spell. Mukhang makakadepensa ang base ni Nian dito. Ang sakit, hubusin na yung mga heroes niya dito ng mga remaining defenses na under ng Rage Spell Tower. Nice try lang para kay David Way. says buksan M-chat dol ken gatchalyan. Buksan mo chat, dol. Anong chat? Yung clan chat nila, hindi. Anong buksan ko yung chat? So, dun sa strategic battle, panalo yung F-Ching number 1. Natalo nila yung JSWFY. Pero, tignan natin dito sa Placebo Cup kung makakabawi ba ang JSWFY sa kanila or mananalo ulit ang F-Ching.
Mass Electro Dragons with Mass Totem Spells. Ang dala dito ni Nian. Mukhang paborito niya talaga tong E-Drag, no? Siya talaga yung E-Drag attacker ng ng F-Ching. Okay, Zap. Ano yun? Kinuha niya lang yung Air Sweeper. Tinanggal niya yung isang Air Sweeper dito. So malamang dito siya mag-i-drag sa taas. Opposite side ng remaining Air Sweeper. Ganda ng value ng ano dito, Flame Flinger. Kaya lang hindi niya ata makukuha yung Fire Spitter. Kasi pupunta yan dito sa Tesla form eh. So nag-invest talaga sila dito ng at least 1 minute para sa Flame Flinger. Ayan, pwede na siya mag-drop dito. Okay, 1 Electro Dragon sa may bandang taas. Nice. Na-clear agad yung mga trash buildings doon. Coco Balloons and then Mass Electro Dragons dito with Warden and MP. Si Warden ay naka-Healing Tomb, Eternal Tomb. Si MP ay naka-Dark Orb and Meteor Staff. Okay, Rage Spell. Uy, double Rage Spell ang ginamit niya dito and then nag-pop na agad siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb kay Warden. Super Minions, yun naman ang kanyang Flame Flinger dito. Nag-pop na rin siya agad dito ng Dark Orb sa may Town Hall part. Hindi niya, nakalimutan niya na ata mag-invest ng Totem Spell dito sa ilalim. So lumabas na agad yung Super Minions. And then si King and Queen ang nasa opposite side ng base. Magse-secure dito ng kabilang part. Si MP buhay pa dito. May mga Electro Dragons pa. Kaya lang nasa baba yung iba. May isa pa sa taas, healthy pa. Okay, nice. Looking good para kay Nian. Meron pa siya ditong spell support. Revenge Tower na lang yung natitira dito. Saka mga multi-itis bomb vibe. Kaya lang yung MP niya dito matetegi na. Nag-activate na yung Phoenix dito. Si King buhay pa. Teka lang. Meron pa siya ditong totem spell and free spell eh. Pero mukhang grabe. Wasak. Grabe. Ang husay talaga ni Nian gumamit ng E-Drag. What a beautiful hit from Nian ng F-Ching number 1 using Mass Electro Dragons and Mass Totem Spells. Unang attack pa lang ng F-Ching dito ay 3-star na agad. Nako. Binibigyan na agad nila ng pressure dito ang JSWFY. Nice hit from Nian. May swag pang totem spell. Itatapon mo ba, sir? Tapon mo. Tapon mo. Ayaw mabait. Ayaw makarma ni Nian. Hindi tinapon yung totem spell. Nice hit using Electro Dragons and totem spells. Wasak yung base ni Ichanan 2. Hindi nakadepensa, sir. Pero hindi. Pag ganitong alam mong malakas ang kalaban mo, gagamitin mo talaga yung pandigmaan mong base eh. Pero kaya nila hindi pinapalitan agad yan kasi nakakadepensa. Ibig sabihin, parang mga siguro 7 or 8 out of 10 nakakadepensa yung bases nila kaya hindi nila pinapalitan. Okay, eto na si Tropa. Siya yung nagpailaw nung nakaraan. Ayaw na. Di ba siya yun? Ayaw na. Wala na siyang pailaw, guys. Ayaw na daw niya mag-fireball. Uy, multiple headhunters ang CC dito. Gumamit siya ng free spell. So, ang dala dito ni Tropa ay mass throwers na. Wala nang fireball. And then si King ay naka new equipment pala. Naka stick horse, giant gauntlet, and phoenix. Okay. Kinlear niya lang dito yung yung dalawang compartment sa may bandang baba. And then si Queen ang magka-counter funnel dito sa taas with furnace. Hindi pa siya nagdadrop ng siege machine Mukhang late niya na idadrop yung troop launcher dito after ng town hall. Guzmav says hindi yan yung isa. Hindi yan yun yung isa? Hindi ba ito yun? Number 4. Okay. Sorry. Akala ko yung okay. My bad. Hindi pala siya. Sige. Hintayin natin, mamaya gaganti yun eh. Kung hindi siya to, ibig sabihin, baka fireball ulit ang dala niya. Abangan natin. Ang dami pang spell support dito ni Tropa. Si Warden ay naka-life gem and rage gem. Si RC may electro, meron pang rocket spear. Kaya lang, makapal pa yung base dito ni Shia. Mahaba pa naman yung time. Okay, late niya na dinrop yung RC dito sa may bandang ilalim. Lumiko! Ina-expect niya sana yung RC pumunta sa Revenge Tower. Dito niya siguro sana gusto papuntahin yung RC. Kaya lang, pumunta sa taas, sir. Oo nga naman, ang ganda sana ng value ng RC dito pag nag-rocket spear. Kaya lang, si RC pasaway, sumama sa mga tropa. Tama daw siya. Okay, may snipe naman ata yung totems. May snipe ata yung Revenge Tower dito. May isang thrower na bumabanat sa Revenge Tower. Nag-invest siya ng totem spell pang distract. Okay. Skeleton spell pang distract sa multi-IT and multi-gear. Ay, multi-IT. Sorry, monolith and multi-gear.
Uy, binanatan yung RC niya dito. Giga Bomb activated. Aray ko, masakit. Okay, another totem spell pang support sa Bomb Hive. Makukuha ng RC dito. Di niya pa pinapap yung Rocket Spear. Okay, Invis spell. Minamaximize niya pa dito yung mga natitira niyang spell. May mga thrower pa naman din. Hindi, isang thrower na lang ang natitira. May healers, may Root Rider. Si Queen, healthy pa. Rocket Spear, ginamit niya na. May free spell pa siya dito. 30 seconds remaining. Enough ba yung oras? Makukuha niya yung Bomb Hive. Si Warden matetegi na dito. Kailangan niyang gamitin yung free spell. Okay. Nice. Beautiful free spell. Nakaligtas pa si Warden dito. Malaking tulong yung Rage Aura niyan. Kaya lang mababandahan ba ng Ricochet Cannon? Ay hindi. After ng nerf sa Ricochet Cannon, hindi na mababandahan yung range ng Warden. Dati kasi abot yan eh. Pero yung oras dito, 6 seconds remaining. Aabot ba? Naku. Mukhang kakapusin dito si tropa. Aray ko. Sayang. Time failed ang attack dito ng JSWFY. Nakadepensa yung base ni Shia. Nice try lang. Sayang, muntikan na. Almost muntikan na, sir. Nako. Parang puro kapos yung attack nila. 93-96. Wala pa din Indog, boss. Wala pa eh. Hindi, boss Ken, si David Wade din umatak ng sinira niya rin yung Revenge Tower. Ah, okay. Okay, si Frosty ang next attacker dito ng F-Ching number 1. Meron siyang Zap Meteor Golems. Giant Arrow ba to? Okay, Giant Arrow and Frozen Arrow ang gamit yung Frosty. Kasi nga, Frosty yung pangalan niya eh. Frosty, kaya Frozen Arrow. Okay, Zap and then Giant Arrow sa may 6 o'clock. In-snipe niya lang dun yung Bomb Hive. Okay, nice. Good start para kay Frosty. Gusto niya lang kunin yung Bomb Hive sa back end. Local tournament ba yan, Boss Kenji? Hindi po. International. Boss Tomboy daw ba si Boss Laser? Loko ka, bossing. Hindi. Sino may sabi? Okay. Naka-Queen and Warden walk siya dito. Si Queen ay naka-unicorn niya. Frozen Arrow. May recall spell siya. Hindi. Bakit niya Hindi niya pa rin ni-recall out yung Queen. Okay. Okay. Taka niya ni-recall out. Gusto niya munang kunin yung Wizard Tower. Grabe ka naman, sir. Uy, partial CC pool. Archers ang lumabas sa CC. And then Meteor Golems dito sa may right side with Barbarian King. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball, Warden, Eternal Tomb, Rage Gem. Si RC ay naka-Rocket Spear and Electro Boots. Hop. Okay, si RC dito ang magka-counter funnel sa may bandang upper right side. Uy, medyo low yung Warden niya dito. Okay, hinil nung healers. Matalino yung healer niya dito. Nakadelikado, may monolith dito. Yung Warden niya, naku! May Eternal Tomb pa naman. Okay, ginamit niya na yung Eternal Tomb kay Warden. Kaya na nagbibigay ng problema yung monolith dito. Okay, pinuntahan siya ng Meteor Golem. Masesecure na yung monolith. Tapos meron pang Revenge Tower dito. May 3 spells pa dito si Frosty. Meron pa siyang Rocket Spear kay RC. May Spiky Ball pa kay King. Kaya lang healers niya dito. Sa isang Meteor Golem sumama. Si Queen, makukuha niya yung Revenge Tower. Nice. Maganda yung value ng Queen dun sa may bandang gitna. Kaya lang, mukhang matetegi na rin si Queen dito. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear kay RC. Si King, magi-storage pa. May Spiky Ball pa si King dito. Kaya lang makapal pa yung mga defenses dito sa base ng GSWFY. Meron na lang siyang isang free spell dito. Namatay na rin yung RC at mukhang kakapusin siya dito. Hindi niya mawawanit yung mga defenses dito sa loob at ang kapal pa ng base dito ng GSWFY. Nice try lang para kay Frosty. Nagsimba muna yung yung kabila. Nice try lang para kay Frosty. Nice defense para sa GSWFY. 83%. Pero lamang pa rin sila as of the moment. In terms of stars. Oh, pero lamang ang GSWFY ng percentage. Lamang sila ng 1% dito. 1.20. 1.2. Okay, si Kari. Ang third attacker dito ng GSWFY. Wow, Super Bowler Smash ang dala dito ni Kari. Super Bowler Smash. Nice.
Okay, nag-start siya dito ng rocket balloons, pang snipe sa mortar. And then, flame flinger. Okay, magsiset up siya ng flame flinger dito. Gusto niya lang kunin yung multi-arch tower, scatter shot, saka siguro tong bomb tower. Okay. And then, Warden Walk sa may bandang taas. Si Warden ay naka-Angry Jelly, Rage Gem, and Eternal Tomb. Okay. Gusmav says thanks sa gift, cho. Oy, maraming salamat sa gift, Bastia. Wizard, pang clear ng mga trash buildings sa likod ni Warden or sa gilid niya. Gusto niya atang kunin to hanggang Expo, kaya lang nag-endangeration ng Angry Jelly dito. Tingin ko bago niya i-drop yung Super Bowlers dito, kukunin niya muna yung Expo para makomplete yung funnel. Kaya lang 2 minutes na lang ang natitira dito. Nako, pag ganitong Super Bowlers smash kailangan nito talaga at least less than 2 minutes. Dapat nakapag-drop ka na eh. Pero gusto talagang kunin dito ni Kari yung Expo. Okay, successful. 1 minute and 45 seconds remaining. Medyo duda ako sa oras, guys. Pag talagang bumagsak na ng less than 2 minutes bago ka mag-drop ng ganitong strat, possible ka po sa inyong oras sa dulo eh. Pero tignan natin. Gumamit agad siya dito ng overgrowth spell sa may bandang gitna. And then si RC sa may right side. Yung Super Bowlers. Uy! Nagpop na agad siya ng... Aray ko! Naku! Delikado si Kari dito. May mga nakasulpot na headhunters. Na-force yung ability ni Warden agad dun. Hindi niya napansin yung mga headhunters. Binanatan agad yung Grand Warden niya at nag-cause ng ability. Napaka-importante pa naman ng Eternal Tomb dito sa ganitong strat. Especially Super Bowlers yung kasama mong mga troops dito. Okay, nag-invest siya ng Rage Spell dito. Nagpop ng ability ni Queen. Si King ang nasa may bandang taas. Nagpop na rin siya ng Rocket Spear kay RC dito sa may bandang baba. 55 seconds remaining. Poison spell na lang ang natitira dito para kay Kari. Wala na siyang Super Bowlers. Yung Warden niya dito medyo dying na rin. Same as si RC, nategi na. Aray ko. Mukhang kakapusin dito si Kari. May Spiky Ball pa naman siya kay Queen. Pero kay King. Pero healthy pa yung Queen dito. May action figure pa na nagtatank. Teka lang. 33 seconds remaining. Meron pa siyang Ice Golem na ginamit dito sa ilalim para magbigay ng freeze effect. Okay. Aba, teka lang. Sir? May pag-asa pa. Teka lang, 20 seconds pa to. Healthy pa yung kanyang Queen saka yung King. Wala na masyadong... What? Teka lang. Magi-jinx natin to. May storages pa. Spiky Ball, 92%. Binato niya na yung Spiky Ball! Grabe ka naman, Kari! Paano mo na 3-star yun, sir? Ibang klase ka naman, nahilot mo pa yun. Wow! What a beautiful hit from Kari. Dahil dyan, lamang na agad sila. In terms of percentage dito. Nahilot pa! Gagsi! Ang galing. Ang husay ni Kari. Sorry, my bad, brother. I judged too early. Akala ko kakapusin siya. Grabe ka naman, sir. Wala ka ng Super Bowlers doon. Wala ka ng Eternal Tomb. Na 3-star niya pa yun. So, as of the moment, nako, mukhang ganting-ganti talaga ang JSWFY dito. Lamang sila. Ay, hindi. Tignan natin dito sa third attacker ng F-Ching number 1. Dito natin malalaman kung sinong lalamang sa kanila. After ng attack ni Shia. Okay, babanatan niya dito yung base ni Kari. RC Walk. RC Walk Thrower Smash ang baon niya dito. Meron siya na... Uy! Grabe ka naman, sir! Nagpapagad siya dito ng Haste Bayal kay RC. Gusmav says shoutout Loki at Kyla. Nagmamadali si Bossing. Rumaraga sa yung RC. Okay, nag-set up siya ng Flame Flinger dito sa may right side. Sir? Sacrificial Lamb yung RC? Or nakalimutan niya magdala ng recall spell? Feeling ko nakalimutan niya magdala ng recall spell. Kasi bakit mo isa-sacrifice si RC dyan? Pwede mo i-recall out at isama sa... Ay, hindi! Sacrificial Lamb talaga si RC doon kasi mabagal yung throwers eh. If ever na mag-recall back siya kay RC dito, mauuna lang din yung RC, matetegi lang din. So, sinadya. Sadya talagang mategi yung RC doon. Okay, gets. Useless din pala kung i-recall out niya and then recall back dito.
Mag-ano lang din magsusuwi lang din yung RC doon. Okay, si King and Queen na magkasama sa may left side. So, throwers ang magsesecure dito ng Town Hall part at nag-drop siya dito ng jump spell. Sir, parang mali yung yung tile ng jump spell. Ewan ko tama ba yung tile ng jump spell dito? Okay, nag-pop na siya dito ng action figure magic mirror kay Queen and totem spell. Kaya lang yung throwers niya dito, busy sa mga ice golem. Si King dito, may spiky ball pa. Yetis, ang laman ng kanyang flame flinger dito sa may bandang ilalim. Si Queen, nategi na rin. Ay, naka-phoenix yung Queen niya. Okay. Si King dito, naka-frosty, may spiky ball pa. And, yung thrower... Okay, sakto pala yung tile. Sakto pala yung tile ng jump spell niya. Akala ko kulang ng isang tile Pero meron pa siyang dalawang totem spell dito. And then si Warden, passive naman yung kanyang equipments dito. Kakapusin dito si Shia. Makapal pa yung base dito ni Kari. Okay, gumamit na siya ng spiky ball dito. Marami pa na... Uy, tinutukan agad yung yung Warden, sir. Sir, tinutukan yung Warden mo. Tinitiis niya. Tinitiis niya. Ayaw niya gamitin yung totem spell. Ayaw niya gamitin yung last totem spell. Makakapag-clear pa sana siya ata dito ng mga defenses ng percentage. Okay, ginamit niya dito sa may bandang baba. May snipe ba ng throwers niya, yung monolith? Kaya lang, ito yung defending king Kakapasin pa ata yung thrower. Ay, nakuha pa! Nice, okay. Okay. Nice try lang para kay Shia FC. Nice defense naman para kay Kari. So, tignan natin kung sino yung lamang sa kanila. As of the moment. Pero feeling ko lamang ang JSWFY. Lamang nga ang JSWFY. In terms of percentage, nako, magandang laban. Sa last tournament, sa strategic battle, tinalo ng FChing number 1 ng JSWFY. Dahil dun sa pailaw ni tropa na may chance pa sanang manalo ang JSWFY, kaya lang, nag-rage quit. Pero tignan natin kung makakabawi ngayon ang JSWFY sa FChing number 1. Okay, si Ich Sanan 2, ang fourth attacker dito ng JSWFY. Meron siyang mass throwers and mass totem spells. Uy! Red horse! Sir! Thick horse equipment kay King. With giant gauntlet and... Uy! Ang aga niya nilapag yung King dito With ice golem? Okay. Okay. Gumamit na agad siya dito ng giant gauntlet. Kaya lang, ikiklinik. Uy, ayun. Napul yung King dito ng Guardian. Wow! Nag-invest siya ng rage spell dito and free spell. Worth it ba to? Okay, si King ay may Phoenix Under pa rin siya ng rage spell dito. Masesecure ata ng King dito yung Town Hall. Okay, nasecure ng King niya dito yung Town Hall saka yung Guardian. Nice. Nice ba yun? Pero doon din papunta yung throwers may snipe din yung Town Hall. Pero hindi natin alam. Okay, si Queen dito nasa may bandang left side. Naka-healer puppet and action figure yung kanyang Queen dito. Okay, si RC nasa may bandang left side din. Naka-electro boots and rocket spear. Nag-pop na siya dito ng action figure healer puppet kay Queen. Troop launcher yung gamit niyang siege machine. Ano yung laman nun, sir? Yung troop launcher niya. Mukhang throwers din ata yung laman ng troop launcher ni dito, Ichananto. Or lumabas na kanina. Anyways, marami pa siyang spell support dito. Nagkamali siya ng totem spell, sir! Nakapag-drop siya ng totem spell dito. Sayang. Pero kukunti na lang din yung defenses dito. Buhay pa yung kanyang Queen and RC dito sa may bandang left side. Meron pa siyang isang totem spell na pwedeng gamitin pan-distracted. Sayang to Teka lang. Paano kung yung isang totem spell hindi niya na-drop doon at dinrop niya ulit dito yung totem spell para i-distract yung monolith? Kaya lang yung RC dito low health na. Wow! Beautiful distraction sa Queen. Kaya lang yung RC dito binabanatan ng Wizard Tower! Mahaba pa yung oras dito ni Ichanan 2. 55 seconds remaining Wasak. Masesecure dito ng JSWFY ang kanilang pangalawang 3-star of the match. Another 3-star hit from JSWFY. Nice hit from Ichanan 2. Di nakadepensa yung base ni Mock FC. Grabe, may kasama pang swag ng totem spell yun ng asar pa.
Nang asar pa, nako, eto na ba ang redemption arc ng JSWFY para sa F-Ching number 1? Lamang na sila dito in terms of stars and percentage. So, hindi pa naman natin masasabi kung sino mananalo dahil meron pang dalawang attacks dito ang F-Ching number 1. Grabe. So, siya rin ang last attacker dito ng JSWFY. Tignan natin. Okay, si Mock FC dito ang fourth attacker ng F-Ching number 1. Meron siya ditong RC Walk, Root Rider Valkyrie Smash. Okay, good luck kay Mock. Sarap manood ng laban nila. Okay, nag-invest siya dito ng extra inb para ma-puwersa yung kanyang RC dito sa may monolith. Nice. I-inb niya ata yung X-bow dito. Hindi. So, in-snipe niya lang yung monolith. Pupunta to sa bomb tower and then, nice. Uy, may Tesla nag-pop. Pero hindi magmamatter, may snipe niya pa rin dito yung multi-IT. Nice. May dalawang invis pa siya dito. Pwede niya pa makuha yung multi-gear. Pwede niya pa makuha yung multi-gear dito. Kaya lang may bomb hive. Hindi niya nakukunin. Ayaw niya nakunin yung multi-gear. Instead, ni-recall out niya na si RC dito. Buhay pa yung Spirit Fox at meron pa siyang dalawang invis spell na pwedeng gamitin. Mamaya. Okay, Lava Hound and Furnace. Yung laman dito ng CC. Ng JSWFY. Okay, ito na. Ang kanyang Root Rider Valkyries. Nasa may bandang upper right side. Nakakagulo pa yung Lava Hound, oh. Nakakadelay pa ng mga kung ano-ano man. Okay, si Queen ang magka-counter funnel dito. With Digi. Naka-Digi, sir. Uy, nice. Pre-activated yung poison spell dito sa baba. Hindi natin nakita kung paano niya pinabato yon. Baka rocket balloons. And then overgrowth spell muna sa Bomb Hive and Revenge Tower. Meron siya ditong Eternal Tomb kay Warden, ha. Totem spell, ginamit niya dito pang distract sa Guardian. Uy, may nategi. Sino yun? Parang may narinig ako nategi dito. Defending hero ba yan? Yung RC, nategi. Defending RC pala yun. Okay. Wow! What a Eternal Tomb. Saktong-sakto. Konti na lang yung buhay ng RC dito and then nagpop na siya dito ng Rocket Spear ni RC at makukuha ni RC dito yung Revenge Tower gamit yung Rocket Spear. May Bomb Hive pa dito sa may bandang taas pero makukuha ng mga Giants. Okay, binanatan ng RC dito yung Guardian. Rico! Sakit ko kasi. Bago ma-takedown yung Bomb Hive doon, sinalanta pa yung kanyang RC. Ang laki pa ng buhay ng RC doon, ha. Tinamaan ng last bomb ng Bomb Hive. Nategi, boss. Kaya lang yung Warden niya dito, nategi na rin ako. Naubos pala yung troops dito ni Mock FC sa may bandang gitna. Meron pa siyang King and Queen's ability dito. Meron pa siyang isang Invis spell. Kaya lang, ang kati pa ng naiiwang defenses dito, ah. May Tesla Farm, may defending MP. Nakatalikod naman yung Spars Peter dito. May Yeti with healer. Okay. Kaya lang, nategi na yung kanyang King dito. Si Queen ay nagpop na rin ng Magic Mirror action figure. Ang talino ng MP, binanatan yung original na Queen at aray ko. Ayun na nga. Makakadepensa dito ang base ng JSWFY. Nako, delikado ang F-Ching number 1. Makakapaghiganti na ba ang JSWFY sa laban na to? Ang ganda ng laban nila. Parang mortal enemy tong dalawang to, ha. Parang talo panalo ata labanan nitong dalawang team na to. Parang match lang sila, no, guys? Parang match lang to. Nice try lang para kay Mock FC. Eto na, ang hinihintay ng lahat. Ang last attacker ng JSWFY, si Tropa, na nagpailaw, nauna pa. Valentine's pa lang, nauna na siya sa Christmas at New Year. Panoorin natin. Ang last attacker dito, ng JSWFY. Tignan natin kung magpapailaw pa rin ba siya. Or papadilimin niya dito yung base ng kalaban. Okay, last attacker. Fireball ba to? Oy! Guys, hindi na siya magkakamali dito. Fireball na yung kanyang daladalang equipment. So, meron siyang Fireball Meteor Golem. Nag-start muna siya dito ng Queen and Warden Walk. So, Queen and Warden Walk, Fireball with Meteor Golem. Ang plano dito ni Tropa. So, same as before. Ganito rin yung strat na gamit niya. Nag-start siya na... Oo nga! Teka lang. Parang same base ba ito nga atakihin niya? Gagsi! Same base! Sir, wag mo kami papahiya dito kasi feeling namin 3-star mo yung last time eh. Ay! Okay, gumamit siya nung last time, ito yung in-overgrowth niya yung sa bandang ilalim. So this time, yung taas ang in-overgrowth niya dito and then in Ice Block, in B, in Tesla!
Wow, beautiful wow! Ayun lang, sir! Bakit mo binato yung quick spell sa may bandang taas? Kailangan mo sa CC. Para saan yung isang quick spell sa multi-IT doon, boss? Yan lang. Lumabas tuloy yung multiple headhunters dito sa furnace, pero mukhang hindi naman magbibigay ng problema sa kanya. Okay, naubos naman agad yung multiple headhunters doon. Sige, sige, sige. Nice fireball. Maganda na naipatama niya na sa wakas. Congrats, boss. Kahit hindi mo to ma 3-star, binabati na agad kita ng congratulations. Kahit di mo to ma 3-star, saludo ako sa'yo, boss. Kahit di mo to ma 3-star, at least, naiboto mo na. Tingin ko, pinanggigilan niya ng ilang araw yun eh. Tapos nakita niya, nakakaasar din yung Epching ha. Talagang hindi nagpalit ng base. Sabi siguro ng Epching dito, panalo kami sa mga ito na nakaraan eh. So same base na lang gagamitin namin. Kasi parang, wow, minamaliit nyo ba ang GSWFY, sir? Para hindi kayo gumamit ng bagong base sa kanila. Okay, meron pang ability dito si King. May spiky ball pa. Si RC ay meron pang rocket spear. May totem spell pa siya dito. Teka lang. Medyo saktuhan na lang yung damage output ng mga remaining defenses dito sa base ni FC ah. Okay, gumamit na siya dito ng Magic Mirror action figure. Si RC, gumamit siya ng totem spell doon pang distract sana sa Ricochet Cannon. Kaya lang, malapit masyado yung RC dito. Buti na lang, may Spirit Fox na nag-save kay RC doon. Muntika na siya sa Ricochet Cannon, boss. May spiky ball pa siya dito. Yung Queen sasama nandito sa may Warden. Yung RC niya dito. Aray ko! Sasabog pa ata sa Gigabomb, sir. Yung Warden niya dito, buhay pa. Yung RC tatamaan ng Gigabomb. May spiky ball pa dito si tropa, ah. Kaya lang, 21 seconds remaining. Yung Warden niya dito, buhay pa. Nakakasustain pa siya dito. May dalawang healers yung Warden. Kaya lang yung spiky ball dito, hindi one hit yung Ricochet Cannon saka yung mga storages. 92%, ibabato niya na to. Bato mo na, sir. Ibato mo na, sir. Ayaw niyang ibato. Ayaw niyang ibato, sir. Hindi mo one hit yan. Three-star kaya yun kung nabato niya agad. Pero hindi rin eh. Mag-walling yung king eh. Tapos may patay na rin yung warden niya. So parang 99 talaga. Kahit na ibato niya na maaga. Nice try lang para kay tropa. Wala na. So kahit maka 3-star dito ang F-Ching number 1, hindi na magiging enough yung percentage nila para manalo sa GSWFY. So congratulations na agad. Lawrence. Maraming salamat sa gift, Lawrence. Ganda, nakabawi sila, guys. Nakabawi sila. So tinalo sila sa ibang tournament ng F-Ching. So eto yung ganti nila. Dito sa Placebo Cup, gumanti sila sa F-Ching number 1. Grabe ang GSWFY. Okay, good luck. Para sa last attacker dito ng F-Ching number 1. Pero yun nga, sigurado na ang pagkapanalo dito ng GSWFY kahit maka 3-star dito si FC. Queen and Warden walk with Meteor Golem. Grabe yun, 99%. Ano, tingin ko yung last attack niya nung nagpailaw siya, baka 3-star niya rin sana yun, guys. Talagang nagkamali lang siya ng set ng equipment. 'Di ba? Kahit pa paano, props pa rin kay tropa. Nakalimutan niya lang talaga yung fireball nung nakaraan. Pero kita niya naman nung bumawi. Kahit 99%. Panis. Ang ganti ng api. Nagpakitang gilas, boss. Idol bago ang iPad. Hindi po. Ito pa rin yung ito pa rin iPad 9 diyan pa rin yung gamit ko, bossing. Hindi ako nagpapalit ng iPad. Wala pa tayong pang-upgrade ng iPad. Ang iniipon ko pang-upgrade ng stream setup. Pang-upgrade ng CPU ng system unit para makapag-stream tayo ng landscape dito sa Black App saka sa Red App. Gusto ko mag-stream sa YT eh, kaya lang hindi pa kaya ng PC ko. Okay, log launcher yung gamit na siege machine dito ni FC. Oy, grabe yung RC, pulado na agad, sir. May Tesla farm dito, saka bakit namula na agad yan? Okay, may isang druid na nag-heal kay RC. Overgrowth spell invested dito sa may bandang baba. Kaya lang, naku, wala ng troops dito si FC. Naubos agad yung Meteor Golem, sir. At yung Warden dito. Naubos agad yung Meteor Golems ni FC. Ano nangyari doon, sir? Inubos ba ng Bomb Hive yun? Feeling ko inubos ng Bomb Hive bago siya mag-overgrowth spell. Wala na yung kanyang main troops dito. Heroes na lang yung natitira. Nagpop na siya ng Rocket Spear kay RC. Si King ay meron pang Spiky Ball.
Gumamit na siya dito ng Eternal. Ayun lang. May Eternal Tomb pala siya dito. Kaya lang, wala na siyang Meteor Golems. Okay, free spell invested. Sa may multi-gear, multi-IT, and defending BK. Okay. Guzmav says Spiky thanks ball. against Chris at TFT. Aba, teka lang. May Invispell pa siya dito. Buhay pa yung RC. Pwede niyang gamitin dito yung RC. Gagamitin niya ba yung RC para sa Ricochet Cannon? Distracted pa dito yung X-Bow. Aray ko, may Giant Bomb. Huwag mo sabihin, sir! What? Ay! Aray ko! Hindi, mamamatay din pala yung RC niya dito kasi may Archer Tower sa Bomb Tower. So si Queen talaga yung matitira. Kaya lang, mag-walling pa. Sayang. Nice try lang para kay FC. Ang dami naman spectator. 19, sir. Nice try lang para kay FC. Sayang kung di naubos agad yung mga Meteor Golems niya dito sa Uy! Sir! Parang kanina ka pa dyan. Tapos na lahat ng mga pangyayari dito. Nagsosolo ka pala mag-isa dyan. Di ka nagsasabi. Solo trip yan. Nice try lang. Nice try lang. 1 minute ahead live mo kay Einstein. Late yung kay... baka may delay yung kay Einstein. So, congratulations sa GSWFY for winning this round against Fching number 1. Nakabawi sila. Tinalo sila sa strategic battle nung nakaraan. Panalo yung Fching number 1 sa kanila. Pero this time, nakabawi ang GSWFY sa Placebo Cup. So, sila ang magpo-proceed next round. Congrats. Good luck sa upcoming rounds nila.